Kabanata 2506. Ang katotohanan sa ilalim ng hamog. Biglang naglabas ng baril si Zenith. Dahil sa pagkilos na ito, biglang nanikip ang puso ni Lakas. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Tsurugi ay magaan, at tila hindi siya pinansin. Tila kumpiyansa siyang hindi nakatutok sa kanya ang pagkilos ni Zenith sa pagguhit ng kanyang baril. Oo nga, tumalikod si Zenith, lumapit sa isang lalaking mukhang hindi mahalata, at idiniin ang kanyang baril sa kanyang dibdib. Natigilan ang mga naroon, dahil alam nilang lahat na ang tinutukan ng baril sa mga oras na ito ay ang pinagkakatiwalaan ni Zenith. Siya ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Alam ko, taga Banlunaksi ka rin, di ba? Nanunuyang sabi ni Zenith. Ako, ay natigilan sandali, Panginoong Gobernador, nagkakamali ka ba? Hindi lang siya, halos lahat ay nag-isip na si Zenith ay nagkakamali. Tutal, ang taong ito ay sumunod kay Zenith sa loob ng maraming taon at palaging tapat. Sabi ni Zenith, matagal nang gusto ni Banlunaksi na palitan mo ako. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa mga ganitong balita? Habang nagsasalita, ibinaba niya ang trigger. Nanlaki ang mata ng confidant at bumagsak sa lupa. Tila bagaman lumalabas na sinusuportahan ng Lakas at Zenith sina Yamaguo at Banlunaksi sa ibabaw. Mayroon talaga silang sariling maliit na Gyuju. Sila ang mga pinuno ng iba't ibang tribo. Ayaw nilang maging sunod Sonyerin sa iba. Ang mahigpit na kontrol ng dalawang bansang iyon ay lubhang napukaw. Ang kanilang rebelding sikolohiya. By the way, naputol na ang communication signal ng buong isla. May paraan ba para maibalik mo ito? Hindi sinaliksik ni Tsurugi ang undercover na issue. Baka mas mahirap. Ang mga departamentong ito ay palaging nasa kamay ni Kling. Napaisip sandali si Zenith at sinabing. Ngunit hindi mahalaga. Umiling si Tsurugi at sinabing. Pilasan mo at pag-isahin ang iyong angkan, malamang na nabaliw na ang mga simyan at konserbatibo. Sa huli, parang hindi ko na kailangan pang sabihin. Dati, halos, nakulong, sina Zenith at Lakas, kaya, nag-shock, sila at hindi lumabas. Pagkaalis ng mga pinuno ng dalawang tribo, muling tumahimik ang asyenda, at 3 na lang ang natitira sa buong rooftop. Hindi ko talaga maintindihan ang modelo ng iyong Sun Temple. Kumunat ang noo ni Daniel Sharp. Hindi ba ibig sabihin na hindi nagpadala sa iyo ang strategist bago gawin ang mga bagay na ito? Hindi ka first in command, di ba second in command siya? Ang tagapayo ng militar ay dapat may sariling layunin para gawin ito. Seryosong sabi ni Tsurugi. Sa mundong ito, ang strategist ay isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, at tiyak na hindi siya sasang-ayon sa kanyang sarili. Pagkatapos, pumunta siya rito. Nag-iwan ng 2 salita, at umalis, ano ang paliwanag para dito? Daniel Sharp pouted and said, bukod sa pagpapanggap na misteryoso, hindi ko talaga alam kung bakit niya ginawa ito. Ayon sa iyong mga salita, tila wala akong magandang impresyon sa tagapayo ng militar. Umiling si Tsurugi at tumawa. Paborito, sinabi ni Daniel Sharp. Ang sino mang may komandante ay nanalo sa mundo, at ako ay may magandang impresyon sa komandante. Malinaw, ito ay isang bit ng isang pahayag. Hindi sinsero. Ang bawat diskarte ng strategist ay maaaring magpakilig sa mga tao. At si Daniel Sharp ay wala sa parehong kampo ng strategist, kaya natural na hindi niya gusto ang ganitong uri ng matalino at halos demonyong tao. Gayunpaman, ano ang totoong sitwasyon ngayon? Huwag na nating pag-usapan ito, ano ang susunod nating gagawin? Sabi ni Junko Kuyo, sasalakayin ba nito si Kling? Hindi bababa sa mula sa kasalukuyang punto ng view, ang pagsalakay sa Klimt ay ang pinakamahusay na paraan. Bagamat ang 3 sa kanila ay maaaring hindi maabot ang Klimt ng maayos ngayon. Kapag ang mga Varna at Ropsey clans ay natipon na lahat, maaari pa rin silang bumuo ng isang tiyak na pagpigil sa Klimt. Sa kasong ito, si Tsurugi at ang 3 pa ay maaaring walang pagkakataon na gumawa ng matagumpay na pagsalakay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Tsurugi sa oras na ito. Imposibleng umasa sa Temple of the Sun para lutisin ang usapin ng Defense Island. Ito ay ang kanilang panloob na bagay pagkatapos ng lahat. Saglit na nag-isip si Tsurugi. Kahit na gusto nating kumilos ngayon, imposible. Magkakaroon ito ng tiyak na epekto sa sitwasyon ng labanan. Nagpasya pa rin siyang maghintay ng ilang sandali.
Kaya ang pangunahan nina Lakas at Zenith ang kanilang mga nasasakupan upang ubusin ang Klim, at pagkatapos ay kapag ang kalaban ay ang pinakaubos, matagumpay silang malipol sa isang iglap. Ang pinakagusto ni Tsurugi ngayon ay ibalik ang komunikasyon. Gayunpaman, sa ilalim ng espesyal na kontrol ni Kling, nagiging napakahirap para sa kanya na makipag-ugnayan kay Mike. Ang channel sa espesyal na dalas na iyon ay palaging naghahatid ng mga mensahe ng paulit-ulit. Gusto kong kontaken si Huaxia, tulungan mo ako. Sinabi ito ni Tsurugi sa telepono nang hindi bababa sa 10 beses na sunod-sunod, at saka lamang siya nakatanggap ng tugon mula kay Mike. Papalitan ko ang frequency para sa iyo. Sinabi ni Mike, ngunit sa ganitong paraan, maaaring malantad ang espesyal na channel sa pagitan natin. Dahil ang signal ay talagang hindi masyadong maganda, sa makatuwid, ang bawat salita na sinasabi ng dalawang panig ngayon ay kailangang ulitin ng maraming beses. Makikita na ang Klimt ay dapat na may mga senior technician upang tumulong. Kung hindi, imposibleng maapektuhan ang dalas ng mga espesyal na puwersa ng US. Isa itong espesyal na frequency band. Sa pangkalahatan ay hindi naaapektuhan ng anumang impluensya. Ngunit nagawa na ito ng kabilang partido sa oras na ito. Maaari lamang itong magpakita ng isang problema, iyon ay naabot ng kabilang partido ang mga frequency band na ito at nagsagawa ng mga countermeasure sa isang napapanahong paraan. Sa pag-iisip nito, biglang nagkaroon ng masamang premonition si Tsurugi. Ibig sabihin, walang dahilan si Klimt para ipagsapalaran na masaktan ang Estados Unidos dahil sa kudeta na ito. Bakit niya sinusubukang pakialaman ang dalas na ito? Naniniwala si Tsurugi na hindi lamang may problema sa dalas na ito, ngunit ang iba pang mga lihim na frequency sa Estados Unidos ay dapat magkaroon ng parehong resulta. Siyempre, hindi lamang sa Estados Unidos, ngunit marahil sa buong mundo. Ito ba ang ritmo ng pag-iisa ni Klimt hanggang sa dulo? O, gusto ba niyang gamitin ang bagay na ito para makamit ang ilang iba pang hindi masabi na mga lihim? Kung makakaapekto ito sa naka-encrypt na banda, gaano katagal ito sa suporta ng napakataas na teknikal na paraan? Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili. Gusto niya talagang tawagan si Hawkong ngayon, at lahat ng problema ay malulutas. Hindi sinagot ni Junko o Daniel Sharp ang tanong ni Tsurugi. Makatiyak ka, ang dalas na ito ay hindi mailik, dahil ang kabilang partido ay lubos na mapagkakatiwalaan, sabi ni Tsurugi. Matapos maghintay ng isa pang kalahating oras, sa wakas ay nakakonekta si Huaxia sa frequency na ito, at ang boses ni Zhang Yukan na kabanata ay tumunog kaagad. Tsurugi, nasa De France ka, hindi ba? Nang marinig ang pamilyar na boses ng matandang pinuno, naramdaman ni Tsurugi ang malalim na pakiramdam ng pagiging malapit sa kanyang puso, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ilong. Makatuwiran na hindi siya dapat magkaroon ng ganoong emosyon. Kung tutuusin, siya ay isang matigas na laban na predator. Ngunit sa sandaling ito, nakaharap sa malawak na dagat. Nakaharap sa walang katapusang umaalingaw-ngaw na mga tao. Nakaharap sa hindi malamang na hinaharap, pagkatapos marinig ang boses ni Zhang Yukan, nakaramdam pa rin siya ng pangungulila sa kanyang puso. Kung ang islang ito ay naharang ng ganito sa mahabang panahon, at ang mga internasyonal na barkong pandigma ay hindi makatugon, kung gayon ang kahirapan na kinakaharap ni Tsurugi ay unti-unting tataas sa paglipas ng panahon. Nandito ako, sinabi ni Tsurugi. Sir, kailangan ko ng isang tiyak na listahan upang makita kung gaano karaming mga turista ang nasa islang ito sa Huaxia. Naiintindihan ko. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Zhang Yukan. Pinibilang namin ang listahan, mayroong kabuoang 147 katao, sila ay mula sa 4 na grupo ng paglilibot, ngunit ngayon, lahat sila ay puro sa Maple Leaf Hotel. Maple Leaf Hotel. Maingat na inalala ni Tsurugi ang mapa, tinukoy ang lokasyon ng Maple Leaf Hotel, at pagkatapos ay sinabi, okay, gagawin ko ang lahat para protektahan ang kanilang kaligtasan. Ang pagprotekta sa 147 tao ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Nakipag-ugnayan na kami sa ibang bansa. Ngayon, mayroong 2,003 turista sa buong isla ng De France. Mayroong kasing dami ng 100 katao, at ang proporsyon ng mga turistang Chino ay medyo maliit. 2,300 tao. Sobra. Sa sandali ng digmaan.
Maaari lamang subukan ni Surui ang kanyang makakaya upang iligtas ang mga turistang Chino. Tungkol naman sa mga taga-ibang bansa. Hindi naman sa ayaw niyang iligtas sila, pero hindi niya talaga kayang iligtas. Nagsagawa na rin ng aksyon ng ibang bansa. May isang espesyal na ahente sa De France, na nagngangalang Hiu Liang, na ngayon ay nasa Maple Leaf Hotel. Nag-isip sandali si Zhang Yuqian. Kung mas maginhawa para sa iyo na pumunta doon ngayon, magmadali. Ang ahente Hiu Liang na ito ay maaaring ituring na isang mahusay na contributor. Sa ganitong magulong sitwasyon. Bihira talaga na matipon ang lahat ng mga turistang Chino. Tinanong ni Surui ang kanyang sarili na maaaring hindi niya ito magawa. Ang mga ito. Taglit na nag-isip si Surui, at pagkatapos ay nagsabi. Mag-aayos ba ang huaksiye ng isang barko para magsundo ng mga tao? Ay on the way na. Sinabi ni Zhang Yuqian. Depende lang ito sa ugali ni Klim, kung hindi, kahit na dumating ang barkong pandigma, hindi ito makakadaong. Nauunawaan ni Surui na ang lahat ng mga pantalan at paliparan ay nasa ilalim ng kontrol ng Klim. Sa kasong ito, walang bansa ang maglulunsad ng labanan sa beach landing. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang harapin ang Klim. Gagawin ito ni Lim. Ang ating mga bansa ay sama-samang sumisigaw kay Klim, ngunit ngayon ay handa lamang siyang makipag-usap sa Estados Unidos. Sinabi ni Zhang Yuqian. Ito ay ginagawa tayong napaka-passive. Gusto lang makipag-usap sa Estados Unidos. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Hindi ito lubos na naiintindihan ni Surui. Bakit ginawa ito ni Klim? Hindi ba siya umarte na parang hindi nakapasok? Ano ang nangyayari? Biglang nanlamig ang mga mata ni Surui, dahil isang matapang na ideya ang lumabas sa kanyang isipan. Ang ideyang ito ay talagang nagpagulat sa mga tao, kahit nakasama si Surui ay huminga ako ng malalim bago ako makapagpahinga. Lumalabas na sa ilalim ng matinding hamog, ganito ba talaga ang katotohanan? Chief. Without further ado, susugod ako agad sa Maple Leaf Hotel. Patuloy kang nakikipag-ayos at nagpumilit. Kung mayroong anumang bagong pag-unlad, mangyaring ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon, sabi ni Surui. Sumang-ayon si Zhang Yuqian, at pagkatapos ay sinabi, mag-ingat. Pagkababa ng telepono, sinabi ni Zhang Yuqian sa isang hilera ng mga opisyal sa likod niya, sa Surui dito, makatitiyak tayo. Ang malaking pagbabagong ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. At walang bansa ang maaaring mahulaan ng maaga, kabilang ang China. Kung hindi, pinagbawalan nila ang mga turista na bumisita sa De France. Sa isang beach house, isang lalaking nakaitim na roba ang nakapulupot sa kama, basang-basa ng pawis ang kanyang damit. He kept on, she groaned, at parang sobrang sakit. Nakatayo si Victoria sa tabi ng kama. Karaniwan siyang kalmado kapag araw ng linggo, ngunit nababalisa siya tulad ng langgam sa mainit na kawali. Magpatuloy sa paglalakad pabalik-balik. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina nung may sakit ka? Bakit mo nagawang pumunta sa islang ito? Si Victoria ay nababalisa at nagagalit. Ngayon, wala akong doktor. Kung mamatay ka, anong gagawin natin? Kabanata 2507. Malaking krisis. Sa puso ni Victoria at maging sa lahat ng tao sa templo ng araw. Ang strategist ay palaging walang talo, laging hindi magagapi, siya ay napakalakas, napaka-maislan, oo napakapanatag, tila hindi nasaktan, hindi kailanman nagkakamali. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakita na ni Victoria ang kabilang panig ng dibisyon ng militar. Masasaktan din siya at magkakasakit, at nakayuko lang siya sa kama dahil sa sakit, hindi na siya makatayo. Bagamat karaniwang hindi nakikitungo si Victoria sa tagapayo sa iba't ibang paraan. Ang dalawang panig ay nasa iisang kampo kung tutuusin. Bukod dito, pagkatapos ng aksidenteng tiktikan ng tunay na sekreto ng tagapayo, nalaman niyang ang distansya sa pagitan niya at ng kabilang panig ay tila mas lalo akong napalapit sa pangyayaring ito. Gayunpaman, nang talagang bumagsak ang strategist, natanto ni Victoria na ang misteryosong lalaki na ito, na hindi mabilang na beses niyang inireklamo, ay may napakahalagang lugar sa kanyang puso. Kahit na, hindi lang si Victoria ang nag-iisip ng ganito, marahil lahat ng tao sa buong Sun Temple ay may ganitong pananaw. Kung walang tagapayo sa militar, ang templo ng araw ay maaaring patuloy na umiral, ngunit hindi ito maaaring lumago hanggang sa punto kung nasaan ito ngayon. Kaya, ang puso ni Victoria ay nalilito.
Siya at ang tagapayo ng militar ay dumating sa isla ng De France. Nagkaroon ng kaguluhan sa isla. At si Apollo ay nasa panganib. Ang lahat ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa. Ngayon, lahat ng mga plano ay natigil dahil sa biglaang pagkakasakit ng sundalo. Gayunpaman, sa harap ng tanong ni Victoria, hindi nakasagot ang tagapayo ng militar. Mukhang sukdulan na talaga ang paghihirap niya. Kung hindi, sa karaniwang pagpupersage ng dibisyong militar, hinding-hindi mangyayari ang sitwasyong ito. Guro, sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Victoria. Kung mamatay ka, paano ko ipapaliwanag kay Apollo, at paano ko ipapaliwanag sa buong Sun Temple? Malinaw, kahit na tumanggi si Victoria na aminin ito, nakilala rin niya ang kahalagahan ng mga tagapayo ng militar mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Natakot talaga siya. Natatakot ako na magkaroon ng problema sa katawan ng dibisyon ng militar, at mas natatakot ako na mawala sa akin ang pinakamaaasahang kasamahang ito. Oo, hindi mali ang pahayag na ito. Sa isang tiyak na lawak, ang malakas na katatagan ng strategist ay maaaring magparamdam sa mga tao na siya ay mas maaasahan kaysa sa mapusok na Apollo. Matagal na napaungol ang strategist. Kung titingnang mabuti, makikita mong natanggal ang kanyang blue-faced Fangs Devil Mask, na nagpapakita ng kanyang tunay na mukha na puno ng pawis. Ang totoong mukha sa ilalim ng maskara ng tagapayo ng militar. Malamang na walang nakakaalam maliban kay Castellan, ang panganay na anak ng Golden Family. Si Victoria na ngayon ang pangalawang tao sa kabanata na nakakita ng eksenang ito. Palaging may tuwalya sa bibig ang sundalo. Buti na lang at may tuwalya. Kung hindi, sa ilalim ng matinding sakit, ang kanyang mga ngipin ay maaaring nakagat ng buhay. Coach, may masasabi ka, di ba palagi kang resourceful? Bakit hindi mo akalain na magkakasakit ka ng ganitong oras? Lalong nabalisa si Victoria, at nagsimulang magsalita ng galit. Ang sarhento ay dumaing ng mahabang panahon, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang napakabigat na braso, pagkatapos ay kumuha ng isang tuwalya sa kanyang bibig, at pagkatapos ay sinabi, "Ako ay ipinanganak na may kasamaan." Bago matapos ang pangungusap na ito, muling sumimangot ang tagapayo ng militar. Malinaw, isang bagong yugto ng sakit ang dumating muli. May magagawa ka ba sa katutubo? Hindi ka ba nagpatingin sa doktor? Sa napakaunlad ng modernong medisina, mayroon bang anumang problema na hindi malulutas? Sabi ulit ni Victoria. Mahirap gamutin, sabi ng strategist. Hindi na siya gumagamit ng electronic synthesis ngayon, kaya nakaramdam ng kaunting ulirat si Victoria habang nakikinig sa totoong boses ng opisyal ng militar. Sabihin mo sa akin ang totoo. Puno ng pagkabalisa at kataimtayman ang ekspresyon ni Victoria. Madalas ka bang nagkasakit kamakailan? Kung hindi ka gumawa ng ilang hakbang, mamamatay ka talaga. Hindi pa rin alam ni Surui na ang dibisyon ng militar ay pinahirapan ng sakit. Habang papunta sa Maple Leaf Hotel, iniisip pa rin niya kung ano ang ginagawa ng military division sa ganitong paraan. Ano? Actually, do nothing, kasi hindi makagalaw ang strategist ngayon. Kung nalaman ni Surui ang balitang ito, tiyak na mababaliw siya at lilipat patungo sa strategist. Nagmamadali kaming pumunta dito. Hindi naman kalayuan ang Maple Leaf Hotel sa hotel na tinitirhan namin noon. Talagang hindi madali para sa ahente na nagngangalang Hiyuli ang natipunin ng mga inchik sa ganitong magulong kapaligiran. Tinuri ito ni Surui at sinabi. Nataman ng husto ang harapan ng BMW na minamaneho niya. Sa daan. Nahuli talaga ni Surui ang sinumang nakatama sa kanya. At medyo marami ang mga tao mula sa tribong Smithian. Gusto nilang lahat na tamaan ang sasakyan na ito. Ngunit lahat sila ay naging pareho, iyon ay, sila ay natamba ng sunod-sunod, at hindi na nila gustong bumangon. Ang simple at bastos ay kadalasang pinakamabisang paraan. Hindi lamang huwaksiya, ngunit ang mga ahente mula sa ibang mga bansa ay dapat na kumilos, sabi ni Daniel Sharp, naka-cross arms. Walang ganoong kalakas na pakiramdam ng pambansang karangalan si Junko. Nakaupo siya sa likod na hanay. Laging nakatingin sa labas ng bintana, iniisip niyang iligtas ang mga turista mula kay Toyo. Siyempre, kahit na may ganitong ideya si Junko, napakahirap na kumpletuhin ito. Ngayong nagkakagulo na ang buong isla, imposibleng makipag-ugnayan si Junko kay Toyo. Sa pamamagitan ng intervention ng mga ahenteng iyon, nagsimulang mabuo ang organisadong paglaban.
at unti-unting magiging matatag ang sitwasyon sa buong isla. Gayunpaman, ngayon ay handa lamang si Klimt na makipag-ayos sa Estados Unidos, at hindi ito papansinin ng ibang mga bansa. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kaugnay ito ng pagsadyop ng international community sa mga turista mula sa iba't ibang bansa. Naniniwala si Surui na imposible para sa Estados Unidos na gamitin ang negosasyon bilang isang laro ng bat. Tiyak na aasikasuhin ng mga awtoridad ng US ang bagay na ito sa lalong madaling panahon, kung hindi ay bumagsak ang approval rating ng gobyernong ito sa puso ng mga tao. Siyempre, alam ni Surui na hindi niya maasahan ang ibang bansa. Sa oras na ito, ang pagtulong sa sarili ang pinakamahalagang bagay. Nang magmaneho si Surui sa Maple Leaf Hotel, hindi niya inaasahan na magiging mas seryoso pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Dahil, ang Maple Leaf Hotel ay tinamaan ng malaki. Upang maging tumpak, ang hukbo at ang mga lokal na tao ay sabay na lumusab sa hotel. Malinaw, ang mga sundalong iyon ay gumamit ng mga baril at bumaril sa malayong distansya. Nabasag ang glass curtain wall ng hotel. At ang mga emosyon ng mga taong iyon ay mas nasasabik. Ano ang nangyayari? Inihinto ni Surui ang sasakyan mula sa malayo. Nalaman niya na mayroong hindi bababa sa 2 o 3,000 tao sa kanyang harapan. Kahit na sa isang magulong isla ng De France, napakarami. Gayunpaman, sa dami ng tao, bakit sila bumuo ng grupo para salakayin ang hotel na kinaroroonan ng mga inchik? Hindi ba nila naisip na kung nasaktan nila si Huaxia dahil dito, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas? Dapat mayroong ilang uri ng kapangyarihan, lihim na nag-uudyok sa bagay na ito at gumagabay sa mga tao sa isang tiyak na direksyon. Si Surui ay matatag na naniniwala na ang mga taga-isla at mga taga-Smian dito ay hindi kailanman saisalakay sa mga inchik ng walang dahilan. Hindi pa banggitin na ang hukbo ay magbabaril sa loob sa oras na ito. Mula sa puntong ito ng pananaw, ang sitwasyon ay lubhang kaitakot-takot. Kung ang Maple Leaf Hotel ay nilabag, kung gayon sa galit na hitsura ng nakapalibot na De Frances, walang Chinese ang matitira. Not to mention na may army pa sa mga shockers na ito. Damn! Magiging problema ito, umiling si Surui at sinabi. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, at ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay ay sumambulat, na nagpapakita na siya ay labis na nababalisa. Nasa loob ang lahat ng kanyang mga kababayan, at tiyak na ayaw ni Surui na makita silang nagkakaproblema. Sa pagtingin sa reaksyon ni Surui, sinabi ni Daniel Sharp. Tama ang iyong kalaban, ikaw ang pinakadalisay na Chino, at walang sino man ang maaaring kumbansihin ka na baguhin ang iyong nasyonalidad. Walang silbi ang pagsasabi niyan ngayon. Nagngagat ang ngipin ni Surui at sinabing, Daniel, Junko, halika at sabihin mo sa akin, paano ako papasok? Inilibot ni Daniel Sharp ang kanyang mga mata. Hindi ba sinabi ko lang sa iyo kung paano makapasok? Anong paraan? Napakalakas ng mga sigaw sa di kalayuan kaya hindi mapakali si Surui sa sandaling ito. Palitan ng nasyonalidad. Maaari ba akong pumasok pagkatapos umalis sa nasyonalidad ng Chino? Hindi ganoon kadali. Sinabi ni Daniel Sharp, maaari kang magbihis bilang isang De Frances. Ang mga salita niya ang tanging solusyon. Nagliwanag ang mga mata ni Surui. Hindi man lang niya ito naisip kanina. Okay. Tapos yun lang ang kailangan kong gawin. Sabi ni Surui. At bubuksan na sana ang pinto at lalabas ng sasakyan. Bago siya magbihis bilang isang De Frances, kailangan niyang ibaba ang isang tao at habarin ang damit ng isa. Hoy! Anong ginagawa mo sa pagmamadali mo? Galit na inilibot ni Daniel Sharp ang kanyang mga mata. Kahit na magtagumpay ka sa pagpapanggap at makapasok, 2 o 3,000 tao ang napapaligiran hanggang mamatay sa hotel. Kapag nasira ang hotel, malabong mabuhay ang sinuman sa mga turistang Chino. Ang kanyang sariling buhay ay hindi madali, lalo pa ang pagliligtas ng 137 turista. Sa ganoong pagkakataon, naging napakalinaw kung ano ang gagawin ni Surui. Kailangan niyang itaboy ang 2 o 3,000 De Frances, kabilang ang daan-daang sundalo na may mga baril. Ang pinakamahalagang bagay ay nalaman ni Surui na ang karamihan ng tao na dumating upang salakayin ang Maple Leaf Hotel ay hindi lamang ang mga Simian, kundi pati na rin ang mga nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng Varna at ng Ropsai, mga tao. Ano ba ang nangyayari?
Matapos matuklasan ang detalyeng ito, naramdaman ni Surui na ang kanyang buong pagkatao ay hindi maganda, at nakaramdam pa siya ng galit. Hindi ba't ang tatlong tribong ito ay hindi kailanman nakikitungo sa isa't isa? Hindi ba't sila ay lubusang nag-aaway pagkatapos ng kaguluhan? Bakit kayo nagkakaisa ngayon? Huminga ng malalim si Surui, mahina ang kanyang boses, at mas malungkot ang kanyang mukha. Paano sila pinukaw ng mga inchik? Sa tingin ko, sumimangot si Junko sa likod na hanay matapos manood ng mahabang panahon, sa wakas ay nasabi ko. Ayon sa aking paghuhusga, tinatayang ilan sa kanila ang namatay sa kamay ng mga turistang Chino. Maliban na lamang kung mayroong malaking pagdanak ng dugo, hindi sila maaaring magkaisa gaya ng dati. Pagkatapos ng isang paghinto, sumulyap si Junko kay Surui, na parang hindi niya alam kung dapat niyang sabihin ang mga sumusunod, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi pa rin niya. At kapag mas marami silang nagkakaisa, mas maraming paghihirap ang iyong kinakaharap, mas malaki. Ang puntong ito ay hindi kailangang suriin, ngunit direktang sabihin ang iyong paghatol. Napapikit si Surui at tumingin sa harapan. Kaya't sinabi ni Junko ang kanyang sagot. Bumalik ka at tumakbo. Kabanata 2508. Napakasarap sa pakiramdam na makatagpo ka ng isang kasama. Tumalikod at tumakbo. Nang marinig ang mga salita ni Junko, natural na tumanggi si Surui. Imposible ito. Hinding-hindi ako aalis. Hindi niya kayang panoorin ang 100 o 12 ng mga sikat na turistang Chino ang namatay dito. Kung ang Maple Leaf Hotel ay nilabag, ang resulta ay katumbas ng isang patayan. Ayos lang kung hindi dumating si Surui, pero ngayong nandito na siya, hindi siya pwedeng maupo at panoorin itong mangyari. Sa pagtalikod at pagtakbo, hindi mangyayari sa isang purong Chinese na katulad niya. Gusto niyang makipaglaban sa tabi ng mga turistang Chinese na ito. Sa oras na ito, ipinahayag din ni Daniel Sharp ang parehong pananaw. Sang-ayon ako kay Junko, Apollo, kahit na matagumpay kang nakalusot ngayon, hindi mo mailigtas ang napakaraming tao. Sa huli, ako lang ang naubos ang sarili ko sa kamatayan. Ang mga kamao ni Surui ay mahigpit pa ring nakakuyom, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng komplikado, na may kaakibat na lamig at pagkabalisa. Imposible para sa mga tao na magawa ang mga bagay na higit sa kanilang sariling lakas. Sinabi ni Junko Jiuyang. Surui, kung narito ang iyong Sun Temple, maaaring mayroon ka pang pagkakataon na lumaban, ngunit ngayon ay mayroon ka na lamang. May dalawang magagandang babae sa tabi ko. Hindi mali ang pananaw ng pangalawang babae, ngunit pinuri ni Junko ang kanyang sarili sa huli, na naging dahilan para hindi makapagsalita si Surui. Tingnan mo. May mga tao na naman dito. Itinuro ni Daniel Sharp ang di kalayuan. At ang mga taga-isla ay patuloy na bumubuhos mula sa kalsada upang sumama sa pagkulong ng mga inchik. Umiling si Surui, kung mahuhulaan niya ang sitwasyong ito ng mas maaga, tiyak na pumunta siya dito noong tinulungan niya si John Z na bumalik sa hotel para kunin ang kutsilyo, at pinangunahan ang mga turistang Chino na umiwas at lumaban. Ngayon siya ay gumawa ng isang malaking bilog, ngunit nag-aksaya ng mahalagang oras. Bagamat ginamit ni Surui ang panahong ito para iligtas sina Lakes at Zenith, ang kanyang mga kababayan ay nakaranas ng malaking panganib. Kung darating muli ang panahon, kung may mapagpipiliin, kung gayon ang Surui ay tiyak na huwag mag-atubiling piliin na protektahan ang mga kababayang Chino. Para naman sa Lakas at Zenith, sila ay maiiwan sa kanilang mga sarili. Isa pang malaking grupo ng mga tao ang pumasok, at dumarami ang bilang ng mga defenses na pumalibot sa Maple Leaf Hotel. At ang mga taong dumating ay mula rin sa 3 tribo. Ano ang nagtulak sa kanila na isuko ang mga alitan sa pagitan ng mga pangkat etniko at sa halip ay lumaban sa mga turistang Chino sa lahat ng Malalim na sumimangot si Daniel Sharp. Hoy, ano ang ginawa ninyong mga turistang Chino? Palagi kong iniisip na ito ay isang pagsasabwatan. Ikinuyom ni Surui ang kanyang mga kamao at sinabing, ito ay isang pagsasabwatan laban sa mga inchik. Aaminin ko. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, kung walang sino mang sadyang gamabay, paano kaya umunlad ang mga bagay hanggang sa punto kung nasaan sila ngayon? Maaaring ito ay isang pagsasabwatan ng ibang mga bansa. Biglang sumimangot si Daniel Sharp.
Sa oras na ito, kung ang mga ahente ng ibang mga bansa ay sadyang magpapaliyab at idirekta ang labanan sa China, kung gayon ang presyon sa mga balikat ng mga ahente ay magiging mas mababa. Saglit na nag-isip si Surui. Hindi naman sa walang ganoong posibilidad, ngunit napaka-imposible. Kung totoo nga ang sinabi ni Daniel Sharp, gaano kahirap ang kinailangan ng ahente para magkaroon ng ganoong ideya. Ang mga dakilang kapangyarihan ay nasa isla ng De France. May mga lihim na ahente, ngunit higit sa isa o dalawa, hindi sila makakagawa ng ganoong kalaking bagyo. Sa mga oras na ito, ang mga hiyawan mula sa malayo ay parang nayayanig ang lupa. Patayin ang mga Chinese na ito hanggang sa mamatay. Ipaghiganti ang aming mga tao. Hayaan ang mga inchik na ito na huwag pumunta sa De France. Sunod-sunod ang mga sigaw na ito, at sa udyok ng mga tinig na ito, lalong tumaas ang damdamin ng mga taga-isla. Hindi makaupo si Surui. Ngayon kailangan nating gumawa ng paraan. Tiyak na nagkaroon ng napakaseryosong hindi pagkakaunawaan ng mga inchik sa mga islang ito. Dahan-dahang sinabi ni Junko Jiuyang. Sa oras na ito, kahit na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, imposibleng malutas ito. Anyway, kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari dito. Hintayin mo ako malapit sa kotse at huwag kang lalayo. Sabi ni Surui, at binuksan ang pinto at lumabas ng sasakyan. Hindi niya maaaring hayaan ang sitwasyon na patuloy na mawala ng kontrol. Nagmamadali siyang pumasok sa sasakyan ng militar sa pinakamabilis na bilis, at nang bumukas muli ang pinto, si Surui ay nagbagong anyo na nakasuot ng lokal na uniforme ng militar. Ibinaba niya ang labi ng kanyang sombrero na kung titignan ito mula sa malayo, hindi niya talaga matukoy kung lokal ba siya o hindi. Tungkol naman sa naunang sasakyan, may isang sundalong nahubaran at naka-shorts lang ang nakatambay, at nahimatay na. Actually, we can sneak in like this, sabik na sabi ni Daniel Sharp. Naging mas maingat si Junko, nag-alinlangan siya sandali, at sinabing, hintayin natin si Surui kung nasaan siya, ngayon ay walang signal ang mobile phone, at mahirap kung mawala siya. Alam ni Daniel Sharp na tama si Junko, kaya hindi niya ito pinabulaanan. Mabuti na lang at nakatuon ang atensyon ng lahat sa Maple Leaf Hotel, at walang nakapansin sa dalawang dilag na ito. Parami ng parami ang mga tao, at may 3 palapag sa loob at 3 palapag sa labas, at dumagsa ang mga tao. Tiniin ni Surui ang labi ng kanyang sombrero, at kinailangan ito ng maraming pagsisikap upang makapasok. Napag-alaman na medyo malakas din ang depensa ng mga turistang Chino. Inilabas nila ang lahat ng gasolina mula sa mga sasakyang nakaparada sa parking lot. Inilagay ang mga ito sa mga bote ng alak, gumawa ng mga simpleng bombang nagbabaga, at patuloy na inihagis sa labas. Medyo malakas ang firepower. Pangunahing umaasa sila sa ganitong uri ng sandata para mapatas, ngunit hanggang kailan sila mapapatigil. Kapag naubos na ang mga bote ng gasolina at alak. At ang mga sundalong iyon sa patuloy na pagpapaputok ng baril. Ang bilang ng mga nasugatan na turistang Chino ay patuloy na tumataas, at ang kanilang mga depensa ay nagsimulang magpakita ng hindi mapigil ang pagkapagod. Kapag ginamit ng mga lokal na sundalo ang kanilang mga baril para makagawa ng puwang sa defense circle, ang mga turistang Chinese na ito sa loob ng hotel ay walang pagkakataong makatakas. Hindi agad sumugod si Surui. Napagtanto na niya na ang ganitong uri ng pagtatanggol ng mga turistang Chino ay dapat na sadyang itinuro. Kung hindi, imposible para sa kanila na lumikha ng isang simpleng incendiary bottle, at imposible para sa kanila na ayusin ang defense circle ng makatwiran, kahit na napaka-hierarchical. Naniniwala si Surui na ang lahat ng ito ay dapat nagawa ng ahenteng iyon, si Hiyu Liang. Ito ay tunay na isang talento. Dahan-dahan siyang humakbang ng ilang hakbang. At tila hindi siya nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Sa katunayan, kung pagmamasdan mong mabuti, makikita mo na si Surui ay patuloy na lumalapit sa mga sundalong iyon sa harapan. Ang mga sundalong ito ay nagpapaputok ng baril at ang pinakamalaking banta sa mga turistang Chino. Ngunit sa sandaling ito, isang bote ng alak na naglalaman ng gasolina ang itinapon mula sa dingding ng courtyard ng hotel. Tiningnan ito ni Surui at halos sumigaw. Aalis na ako. Sisubog nito ang sarili kong mga tao. Hindi umimik si Surui, tumalon lang siya sa gilid. Kaya lang nung natambo siya, parang sumipa ang paa niya, at nataman niya lang itong simpleng nasusunog na bote.
Dahil dito, ang bote ng alak ay sinipa palabas ng mahigit 10 metro at napunta sa gitna mismo ng mga namamaril na sundalo. Boom! Nabasag ang bote ng gasolina, at sabay-sabay na tumalsik ang apoy kung saan-saan. Ang gasolina ay tumalsik sa mga sundalo. At ang kanilang mga damit ay nasunog sa isang iglap. Pumagsak pa ang isa sa lupa na nakatikip ang mukha. Tumama sa kanyang mukha ang isang piraso ng gasolina kaya nasunog ang balat sa kanyang mukha. Si Tsurui ay sumunod sa uso, at ang firepower ng De Francis ay humina ng husto. Ang mga sundalong iyon ay sinunog at gumulong sa lupa. Sa matinding mga kaso, natatakpan sila ng apoy. Kung kaya nilang iligtas ang kanilang buhay ay isang problema. Para kay Tsurui, ngayon ay isang magandang pagkakataon para magmadali. Magulo ang eksena dahil sa pagkasunog ng ilang sundalo na sapat lang para mabawasan ang atensyon ng iba sa kanya. Gayunpaman, isang hakbang pa lang si Tsurui, at dalawa pang nasusunog na bote ang nabasag patungo sa kanya. Sa totoo lang, si Tsurui ay nasa frontline ng attacking side. Sa lakas ng braso ng isang normal na tao, ito na ang limitasyon upang itapon ang incendiary bottle dito. Gayunpaman, naramdaman na lang ni Tsurui na ang mga nasusunog na bote na ito ay ibinato sa kanya. Bangbang, sumipa ulit siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya lang, ang dalawang sipa na ito ay lubhang nakatago, at ang iba ay hindi mahanap ito. Sa pagkakataong ito, sinipa ni Tsurui ang nagbabagang bote sa malayo at lumapag sa gitna ng karamihan. Sa isang masikip na tao, kahit na ang pinakasimpleng nasusunog na bote ay lubhang nakamamatay, at ang isang bote ay maaaring magpalipat-lipat sa isang grupo ng mga tao. Matapos may hulog ang dalawang bote, isang grupo ng mga tao ang nasunog. Gayunpaman, dahil sa sobrang lapit nila, ang mga hindi natilamsak ng nasusunog na bote ay nahuli ng apoy sa kanilang mga kasama, at nasunog din ang kanilang mga damit. Dahil dito, bahagyang lumuwag ang pormasyong tila masikip. Ngayon, sigurado na si Tsurui na sinadya ito ng taong naghagis ng bote sa loob. Sa oras na ito, dalawa pang bote ang natapon, at sinipan ni Tsurui ang dalawang bote sa ibang direksyon na parang baton. Dahil dito, lalong naging magulo ang mga tao. Ang iilang hampas lang na ito ay nagsusunog ng hindi bababa sa 20 tao. Tinamantala ni Tsurui ang pagkakataong ito. Tumalikod. At pumasok sa dingding ng courtyard. Ang bilis ay napakabilis. Mula sa sobrang tahimik hanggang sa sobrang gumagalaw, tulad ng isang stream ng liwanag. Sa kasong ito, halos walang makakakita sa kanya ng malinaw, aksyon. Matapos makapasok sa dingding ng patio, mabilis siyang pumunta sa likod ng isang rock quarry, kung saan itinapon ang nasusunog na bote. Gayunpaman, nang lumitaw ang figure ni Tsurui sa rock quarry, nakatutok na sa kanya ang isang baril. Huwag kang gumalaw, babarilan ko kung gumalaw ka. Ang aking sarili mga tao, sabi ni Tsurui. Habang nagsasalita siya, tumabi na siya, sa gilid. Ang kalaban ay hindi man lang nakahanap ng pagkakataong makabaril, at nakitang nawala na ang target sa harapan niya. Hindi mapigilan ng puso niya ang matinding takot. Ang pangalan ko ay Tsurui, at sumagip ako sa ilalim ng utos ni Chief Zhang Yukan. Sabi ni Tsurui na may singkit na mga mata. Sa akin pala iyon. Inalis din ng lalaki ang kanyang baril at simpleng sinabi. Ang pangalan ko ay Hiyu Liang, taga-Guowan ako. Tumango si Tsurui, talagang hindi niya naisip na mali ang judgment, ang taong ito ay espesyal na ahente na si Hiyu Liang. Ngunit sinabi niya nang hindi sinasadya. Kung si Guowan, dapat ako ang iyong nakatatanda. Pagkasabi noon, tumawa si Tsurui. Sa mga ganitong pagkakataon, ang sarap talaga sa pakiramdam na makilala ang mga kasama mula sa sarili mong bansa. Kabanata 2509. Konspirasyon at katotohanan. Sa pananaw ni Tsurui, itong Hiyu Liang ay talagang napaka-propesyonal at kayang mag-organisa ng isang napaka-epektibong paglaban sa napakaikling panahon. Tanong ni Tsurui sa kanyang sarili. Maaaring hindi niya magawa ang mas mahusay kaysa sa kanya. Sige. Kusa mo lang akong binato ng bote. Tumawa si Tsurui. Tumango si Hiyu Liang. Naramdaman ko lang na mapanganib kang tao. Sa sobrang lakas ng paghagis ko sa mga bote na iyon, halos ma-dislocate ang braso ko. Nang sabihin niya ito, natawa rin siya. Maswerte ka rin na ikaw ay sarili mo, kung hindi, baka matapos tayo, wala pa akong nakitang makakamit ng ganoon kabilas na bilis. Nasusunog gaano katagal ang bote?
Tanong ni Surui. Walang problema ang 2 oras. Sinabi ni Hiyu Liang na requisition namin ang lahat ng bote ng alak mula sa Maple Leaf Hotel. Professional talaga siya. Habang nag-uusap ang dalawa, ang magulong pulutong sa labas ay akmang sasalakayin muli ang pader ng courtyard, kaya pinulot ni Surui ang 2 bote na nagbabaga at itinapon ang mga ito. Ang lakas ng kanyang braso ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa kay Hiyu Liang. Ibig sabihin ay kaya niyang lumaban kahit saan siya magpunta. Sa makatuwid, ang 2 nasusunog na bote ay direktang dumaong sa gitna ng karamihan, na nagdulot ng isa pang malaking paso. Ilan pa? Medyo hindi pa rin nasisiyahan si Surui, kaya pinulot niya ang bote at itinapon ito, tanging ang mga bulaklak ng apoy ay patuloy na namumukadkad, piniprito ang iyak ni De Francis para sa ama at ina. Gayunpaman, ang layunin ni Surui ay mas malakas kaysa kay Hiyu Liang. Pangunahin niyang sinasalakay ang mga sundalong iyon gamit ang mga baril. At maaari niyang matamaan ang target. Sa kasong ito, ang tunog ng putok ng baril ay unti-unting pagkatapos ng isang paghinto, ang mga sigaw ay lumakas. Sa kasong ito, ang defensive pressure ng Maple Leaf Hotel ay naging mas mababa. Nandito ka para bantayan, sabi ni Surui, kumuha ng ilang bote at tumakbo sa dingding ng courtyard. Nagtapon siya ng mga incendiary na bote habang tumatakbo ng ligaw. Ang ibang mga pasahero ay natakot na mabaril at hindi nang ahas na lumapit sa dingding ng courtyard. Ngunit si Surui ay ganap na walang takot. Ang kanyang bilis ay napakabilis kaya't ang mga baril ng mga sundalo ay hindi na nagkaroon ng oras upang pantirya siya bago sila natama ng incendiary bote. At pagkatapos ay nagsisigawan sila at nagsisigawan. Ang Maple Leaf Hotel ay hindi masyadong malaki. Tumakbo si Surui at nag-ripple kaagad nang maubos ang mga bote niya. Naghagis siya ng kabuoang 20 incendiary bottle. At bawat isa sa kanila ay tumpak na nakatama. Dahil dito, siya lamang ang nagpilit sa pagkubkob ng 3 hanggang 4,000 tao para umatras ng mahigit 10 metro. Oo, bumalik ang mga taong ito. Ang apoy at dugo ay ang 2 bagay na higit na makapagpapasigla sa mga mata. Ang mga masasakit na larawan at hiyawan na iyon ay lubos na nagpapasigla sa nerbiyos ng mga taong ito. Para sa kanila, ang buhay ay lubhang mahalaga. Walang gustong mamatay. Ang pinaka nakakatakot na bagay kaysa sa kamatayan ay ang hindi mabuhay, hindi mamamatay. Ang mga nasusunog ng apoy at patuloy na nagsisigawan. Ang lahat ay tila nagpupumiglas, maaaring hindi sila masunog hanggang sa mamatay sa lugar, ngunit gugulin nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa hindi matiis na sakit. Sa makatuwid, ang mga De Francis na ito ay umatras. Nag-alinlangan sila. Tanging takot lamang ang makakatalo sa galit. Nagalit sila, ngunit si Surui ay nagdala sa kanila ng mas matinding takot. Pumalik si Surui pagkatapos ng isang lap. Ang defensive pressure sa Maple Leaf Hotel ay biglang humina, at sa wakas ay nakahinga na ang mga turistang kanina pa kinakabahan. Sa defensive battle na ito, lahat sila ay magaling. Kuya Rui, napakaganda mo. Nang bumalik si Surui, halos hindi siya pinalakpakan ni Hiyu Liang. Ang napakabilis na pag-atake sa lap ngayon ay panabik na halos ibalik ang kawalan sa sarili nitong. Anong nangyayari dito? Hindi gaanong gamaan ang pakiramdam ni Surui, seryoso ang kanyang ekspresyon. Bakit nagsanib puwersa ang 3 tribong ito upang salakayin ang mga inchik? Hindi mapigilan ni Hiyu Liang na magpakita ng galit sa kanyang mga mata nang banggitin niya ang bagay na ito. Ibinigay niya ang pagtatanggol sa eksena sa ilang batang pasahero. At pagkatapos ay dinala si Surui sa hotel. Brother Rui, sa tingin ko kailangan mong malaman ang dahilan ng biglaang pagbabago sa De France Island sa pagkakataong ito. Sabi niya Hiyu Liang. Narinig ko na ang mga turista ay nakipagsagupaan sa mga aborigine sa isla, pumatay ng 2 teenager, at ang panig ng turista ay pumatay din ng isang babae, sabi ni Surui. Kaya lang pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, katutubo niyang naramdaman na may mali. Totoo kaya ito? Naisip noon ni Surui na ito ay gawa-gawang balita ni Klim para sa makatuwirang kudeta. Ang 2 patay na binatilyo na iyon ay maaaring hindi kailanman umiral. Ngunit ngayon ay tila ang hula na ito ay maaaring hindi tumpak. Kahit na, ito ay malamang na mangyari sa mga turistang Chino. Hindi nagtagal, nakuha ni Surui ang sagot mula sa ekspresyon ni Hiyu Liang. Hindi kaya ang babaeng turistang namatay ay mula sa China?
Nangyari ba talaga ang conflict? Tumango si Hiyu Liang. Ang babaeng turista na namatay ay talagang mula sa China. At ang dalawang binatilyo ay dapat mapahamak, ngunit inihayag lamang ni Klimt ang resulta ng insidenteng ito, ngunit hindi ipinaliwanag kung ano ang proseso. Sa oras na ito, ang ekspresyon ni Hiyu Liang ay may kaakibat na galit at lungkot. Nagdala na ng mataimtim na tingin ang ekspresyon ni Surui. Halika at sabihin sa akin, ano ito? Anong nangyari? Lalo niyang nilakasan ang tono niya ng walang malay. May premonition na ngayon si Surui na dapat mayroong hindi kilalang sikreto sa likod ng bagay na ito, kung hindi, tiyak na hindi magiging this expression si Hiyu Liang. Napakaganda ng babaeng turista namin. Nang bumisita sa tirahan ng mga katutubo. Nagalit ang dalawang simya na binatilyo at nawala ng malay ang babaeng turista at kinaladkad siya sa ginahasa sa walang lugar. Bahagyang nanginginig ang boses ni Hiyu Liang. Sa oras na matagpuan namin itong babaeng turista, namatay na siyang hubot-hubad sa kakahuyan. Ang dalawang teenager na iyon ay walang pagkatao. Sa bangkay niya. Hindi na nakapagpatuloy si Hiyu Liang, at huminga ng malalim. Napakagaling ng dalawang lalaking iyon. Naikuyom ni Surui ang kanyang mga kamao at hinampas ang pader. Kung ganoon nga ang kaso, hindi naman masyado para sa dalawang Smithian na bagets na ito na bugbugin hanggang mamatay ng 100 beses. God damn it! At ang pinaka-moldita, ay si Klimt na binabaligtad ang itim at puti. Tinadya niyang itago ang proseso ng insidenteng ito, ngunit ipinaalam lamang sa lahat ang resulta ng insidente, at ipinasa ang lahat ng puot sa mga turistang Chino. The damn thing is this bastard. Puno ng lungkot at galit ang ekspresyon ni Surui. Ngayon, sa ilalim ng pagkubkob ng libu-libong de Frances at daan-daang sundalo, mahigit 100 turistang Chino ang napatay o nasugatan. At patuloy na bumababa ang bilang ng mga turista. Sa kabutihang palad, nandito si Surui. Kung hindi, sa ganitong estado ng patuloy na pagkasira, natatakot ako na hindi ito magtatagal. Kung gayon ay maghayganti para sa ating mga namatay na kababayan. Nagsimulang gumana muli ang mapusok na emosyon ni Surui. Naramdaman niyang umakyat ang dugo sa kanyang noo, at nang maisip niya ang kalunos-lunos na pagkamatay ng isang babaeng turistang Chino, naramdaman niyang mahirap kumalma. Ang kamatayan lang ni Klimt ang makakalutas ng lahat ng ito. At ang tunay na dahilan ng pangyayaring ito ay ganap na imposibleng ipaliwanag sa labas ng mundo. Napakatindi ng hidwaan ng mga turistang Chino at de Frances. Kahit ipaliwanag pa, walang handang makinig. Pagkatapos lang natin silang talunin, maiisip natin ang iba pang mga bagay. Sabi ni Surui, nakatingin sa labas ng bintana. Tumango si Hiyu Liang, at pagkatapos ay nagsimulang mag-set up muli. Biglang may naalala si Surui, at mabilis na sinabi kay Hiyu Liang. Nag-iisa ba ang babaeng turistang iyon? May pamilya ba siya o kaibigan? Tumango si Hiyu Liang, at pagkatapos ay umiling. Siya ay may asawa, ngunit ang asawa ay pinatay ng kabilang partido sa labanan. Naramdaman ni Surui na nabara ang kanyang lalamunan, at mahirap sabihin, dumating ang mga salita. Malinaw na ang barbarismo at kawalang katauhan ng mga aborigine ang naging sanhi ng lahat ng ito. At ang mga turista sa China ang biktima, ngunit ngayon, ang lahat ng responsibilidad ay itinulak sa mga tao ng China. Ito ay hindi makatarungan. Ang mga mata ni Surui ay naglabas na ng nakakapasong liwanag, dahil ang islang ito ay puno ng kawalang katarungan, pagkatapos ay dudurugin niya ang lahat. Wasakin ang lahat ng kawalang katarungan. May plano ka ba ngayon? Tanong ni Surui. Kuya Rui. Wala tayong sapat na firepower. Gumawa ako ng simpleng pagtatantya. Ang nasusunog na bote sa ating kamay ay maaaring tumagal ng ilang sandali. Ngunit kung gusto nating gamitin ito upang buksan ang puwang, maaaring ito ay mas mahirap. Tinuri ni Hiyu Liang. At kung gusto nating magmadali, kailangan nating gumawa ng burst point na talagang hindi madali. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga tao sa tapat. Libu-libong tao, kahit na malakas ang individual na lakas ni Surui, mahirap gumawa ng gap. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sinabi ni Surui, ipaubaya mo ito sa akin. May bago na siyang plano sa isip niya. Magagawa man o hindi, gagawin niya ito ng maayos. Ngunit sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Surui. Ito ay isang nakatoong channel sa pagitan nila ni Mike. Surui?
May gustong kumausap sa iyo, sabi ni Mike. Ang Estados Unidos ay dapat na gumawa ng mga countermeasure, at ngayon ang kailanawan ng tawag ng channel na ito ay bumuti ng husto. Kasama mo ba ako sa phone? Sino ito? Tanong ni Surui. Ako ito. Isang malakas na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Sumimangot si Surui. Zeus. Kamusta na si Daniel? Tanong ni Zeus sa malalim na boses. Hindi nagtanong si Surui kung bakit nagawang makipag-ugnayan sa kanya ni Zeus sa pamamagitan ni Mike. Sa kanyang palagay, abnormal na hindi siya makontak ni Zeus, ang Panginoon ng mga Diyos. Napakagaling ni Daniel, kailangan ko ng reinforcements. Tinabi ni Surui. Zeus, maaari mo bang ipadala sa akin ang templo ng araw sa isla ng De France? Mas mahirap ang force landing. Seryosong sinabi ni Zeus. Sa oras na ito, binantayan na ni Klimt ang lahat ng mga pier. Hindi ko kailangan ng malawakang landing. Yung coastline. Imposible para kay Klimt na ipagtanggol ang bawat punto ng ganoon katagal. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, Zeus, kailangan nating iligtas ang mga hostage. Okay, malayo ang mga barko ni Huaxia sa Devran. Hindi kalayuan ang kanluran, at ang iyong Sun Temple ay nasa barkong pandigma ng Huaxia din, sabi ni Zeus. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. At saka, nandito ako. Kabanata 2510. Gawing tagumpay ang pagkatalo. Dahil ang usapin ng De France Island ay magsasangkot ng ilang sensitibong paksa sa internasyonal na komunidad. Hindi maginhawa para sa maraming malalaking bansa na kumilos. Sa pananaw ni Surui, kung ang mga mersenaryo sa madilim na mundo ay maaaring makialam kung gayon, ito ay talagang mas angkop. Sa makatuwid, nang marinig ni Surui na si Zeus ay nananatili sa barkong pandigma ni Huaxia, bigla siyang nagpakita ng pagtataka. Ang hari ng mga Diyos ay narito, at siya ay nasa isang barkong pandigma ng China. Ibig sabihin, kumilos na ang madilim na mundo para dito, at lumipat na rin si Huaxia. Naniniwala si Surui na kung ang mga pasahero ng Huaxia ay nasa panganib, ang mga barkong pandigma ng Huaxia ay hindi uupo kailanman. Mayroon ka bang plano para sa hinaharap? Tanong ni Surui. Wala akong plano. Ang layunin ko ay masiguro ang kaligtasan ni Daniel. Sa ibang bagay, wala akong kontrol at ayaw ko. Direkta at praktikal ang mga salita ni Zeus. Paano ang mga barkong pandigma ng Huaxia? Tanong ulit ni Surui. Naghihintay pa rin ng balita ang barkong pandigma ng Huaxia. Pinago ni Zeus ang usapan at sinabing, gusto kong sunduin si Daniel Sharp mula rito. Zeus, sana sa pagkakataong ito matulungan mo ako. Natahimik sandali si Surui bago niya sinabi. Hindi niya sinagot ang tanong ni Zeus, ngunit humingi siya ng tulong. Talagang mahirap para sa isang tao na makipagkompetensya sa isang malaking hukbo. Miss na ni Surui ang kanyang mga kasama ngayon. Kailangan ko munang ilayo si Daniel. Hindi rin sinagot ni Zeus ang mga salita ni Surui. Zeus, sabihin ko sa'yo ang totoo, hindi aalis si Daniel. May sinabi si Surui na hindi gustong marinig ng kabilang partido. Bakit? Napakunot ng noo si Zeus. Daniel is a very responsible girl. Zeus. You should know that the reason why I came to De France this time is entirely because Daniel is coming. Sa ganitong sitwasyon, imposibleng iwan niya ako at bumalik na mag-isa. Tinabi ni Surui. Alam mo ang iyong anak, napaka-responsable niya. Natahimik si Zeus ng ilang segundo, pagkatapos ay bumantong hininga. Mas gugustuhin kung hindi siya yumako ng responsibilidad ngayon. Kilalang kilala niya ang kanyang anak na babae. Kahit na si Daniel Sharp ay karaniwang mukhang walang malasakit, ngunit siya ay napakatapat, at talagang imposibleng iwanan ang mga kaibigan ng mag-isa sa mga kritikal na sandali ng pagtakas. Tinabi ni Surui. Zeus, wala akong gaanong oras, sana matulungan mo akong ibahagi ito sa lalong madaling panahon, tulungan mo ako dito, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Isang dakilang pabor, tinabi ni Zeus. Bueno, sa susunod na humingi ako ng tulong sa iyo, wala kang karapatang tumanggi. Deal, sabi ni Surui. Kahit na ayaw niyang pumayag, ngunit ang usapin ay kagyat. Sa loob ng isang oras, gagawa ako ng paraan para maihatid ang iyong mga tao sa Pampang. Sabi ni Zeus sa malalim na boses. Naghukay ka lang ng butas para sa akin, galit na sagot ni Surui. Sa katunayan,
kahit na hindi siya sumang-ayon sa mga kondisyon ni Zeus. Ang huli ay hindi magagawang umupo at huwag pansinin ang bagay, at kahit si Zeus ay ibinigay na sa kanya ang mga tao mula sa templo ng araw. Dalhin ito sa iyo. Handa akong aminin ang pagkatalo. Ang kondisyon ko ay ganap na ligtas si Daniel. Napakagaan ng mga salita ni Zeus. Ngunit may hindi mapag-aalinlangan ang lasa dito, kung nasugatan si Daniel, tiyak na jijibain ko ang iyong Sun Temple. Pagkatapos magsalita ay ibinaba ni Zeus ang telepono. Tumingin si Hiyuliang kay Surui ng may pag-asa. Brother Rui, may darating bang reinforcements? May mga reinforcement, ngunit hindi ko alam kung magiging matagumpay ang landing. Tumingin si Surui sa bintana patungo sa malawak na dagat. Sa totoo lang, sa karaniwang gawin ng China, imposibleng manatiling walang malasakit sa bagay na ito. Ito ay may kaugnayan sa personal na kaligtasan ng mga tao. At tiyak na makikialam si Huaxia. Ito ang pakiramdam ng seguridad na may dudulot ng bansang ito sa mga tao. Naniniwala si Surui na kung gusto ng Temple of the Sun na dumaong sa beach, tiyak na tutulong si Huaxia. Ano naman ngayon, magpapatuloy ba tayo dito? Tanong ulit ni Hiyuliang. Lalabas muna ako at hahanap ng solusyon sa labas. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung may paggalaw sa labas, magsisimula kang mag-counterattack mula sa loob, at papalibutan natin ang loob at labas upang ganap na patayin ang mga taong ito. Natalo. Sa pagtingin sa confident na hitsura ni Surui, si Hiyuliang ay puno rin ng motibasyon. Dati siyang nag-iisang nagtatago sa isla ng De France. Bihira siyang magkaroon ng ganoon kataas na espiritu ng pakikipaglaban. Ngayon, nahaharap sa libu-libong kaaway, si Hiyuliang ay walang takot. Sa halip, maging kumpiyansa. At ang pagtitiwala na ito ay higit sa lahat ay dulot ng Surui. Kuya Rui, dalhin mo ito. Ibinigay ni Hiyuliang kay Surui ang isang bagay na parang butones. Ito ba ay isang tagapagbalita? Sinabi ni Hiyuliang. Bagaman hindi malakas ang kapangyarihan ng bagay na ito, maaari pa rin tayong makipag-ugnayan sa loob ng 1 kilometro, Kuya Rui, dalhin mo ito, panatilihin nating magkatugma ang ating mga aksyon. Walang problema. Habang nagsasalita, isinuot ni Surui ang communicator, kinuha ang incendiary bottle at nagmamadaling lumabas. Ginawa niya ang parehong tulad ng dati. At kumuha ng ilang incendiary bottles. Pagkatapon nito, magulo ang mga tao sa harapan niya. Tinamantala ni Surui ang pagkakataong ito para makalusot sa karamihan ng ilang hakbang. Dahil ang atensyon ng mga taga-isla ay nakatuon sa mga nasunog ng apoy, kaya't walang nakapansin kay Surui, ang huli ay pumipisil palabas, at pinatalsik ang 100 taga-isla. Nang may nakapansin na may mali, umalis na si Surui sa karamihan. Sa oras na ito, marami na siyang baril sa kanyang mga kamay. Dumating sa Daniel Sharp at Junko Jiuyang na may pinakamabilis na bilis. Ibinigay ni Surui ang baril sa dalawang babae. Tumuko sa direksyon na kalalabas ko lang, at bugbugin ako ng malakas. Walang pag-aalinlangan, itinayo ng dalawang babae ang kanilang mga baril sa pinakamabilis na bilis, kaya't ang 3 baril ay sabay na pumutok. Kakaharapin ngayon ni Surui ang mga di-profesional na mga mandirigma, ngunit hindi niya itinuturing ang mga taong ito bilang mga walang armas, ni wala man lang siyang kaunting simpatiya at awa sa kanyang pagbaril. Naisip niya ang Chinese na babaeng turista na namatay sa kalunos-lunos na kamay ng 2 binatilyo. At naisip din si Klimt na baliw na binuhusan ng maruming tubig sa ulo ng mga incheck upang makamit ang kanyang layunin. Kaya hindi niya akalain na binaril niya ang mga sibilyan. Sa kanyang pananaw, puro mga tulisan ang mga tinatamaan niya. Sa wakas bumitaw na si Surui. Hindi siya pumatay ng mga tao, dahil sa oras na ito, ang sumisigaw na nasugatan ay maaaring palaging lumikha ng higit na takot kaysa sa tahimik na patay. Bagamat hindi nakatutok sa vital point ang baril ni Surui, lahat ng nataman niya ay hindi na makatayo. Maaring nabali ang kanilang mga binti o binaril sa baywang. Bagaman hindi sila namatay sa lugar, sila ay nasa matinding sakit, nagpupumiglas at gumuulong sa lupa, sumisigaw ng hysterically. Ang hitsura ng mga sugatang taong ito ay lubhang nagdulot ng pagkataranta sa mga tao sa paligid. Natuklasan na nila ngayon na ang panganib ay hindi lamang mula sa mga incendiary bottle sa harap, kundi pati na rin sa likuran ng apoy.
Sina Daniel Sharp at Junko Jiuyang ay bumuo ng isang tacit na pagkakaunawaan kay Tsurugi. Bagamat hindi sinabi ng huli kung papatayin ang kalaban o hindi. Nabasa na nila ang mga aksyon ni Tsurugi mula sa kanyang mga aksyon. Masaktan hindi mamatay. Sabay-sabay na pumutok ang 3 baril, ang lakas talaga, kaya nagsimulang magkasunod-sunod ang De Frances. Dahil naglabas ng maraming baril si Tsurugi, nang maubos ng 3 sa kanila ang mga magazine, halos itapon na nila ang mga baril, pagkatapos ay dinampot ang iba pang baril at nagpatuloy sa pagbaril. Sa loob ng 2 minuto ng kanyang oras, binuksan nila ang kalahati ng daan. Sa oras na ito, si Hiyu Liang ay hindi idle. Pinangunahan niya ang magigiting na mga pasaherong lalaki para lumaban. Matapang silang lumapit sa De Frances sa harapan, at buong lakas nilang ibinato ang mga Molotov cocktail. This time, mas magulo ang eksena. Wala nang makakapagpapanatili ng paninindigan sa pag-atake. Gagamitin ni Tsurugi ang alon na ito para ganap na sirain ang kumpiyansa ng mga taong ito. Ang lahat ng kanilang mga bala ay nagpaputok, at si Hiyu Liang at ang mga turista ay nagtapon din ng higit sa kalahati ng mga incendiary na bote sa ilalim ng kanilang mga kamay. Ang isang malaking kabagsikan ay nabuo, ang dugo at apoy ay nasa lahat ng dako, at mayroong hindi mabilang na mga nasugatan na tao na lumiligid sa paligid. Lahat ay natatakot, kahit isang baliw. Higit pa, ang aura ng mga taong ito na naruroon ay higit na masama kaysa sa isang baliw. Durog sa kotse, sabi ni Tsurugi. Ang mga salitang ito ay para kina Junko at Daniel Sharp, gayon din kay Hiyu Liang sa kabilang dulo ng tagapagbalita. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang sasakyan. Sa malaking bakuran ng Maple Leaf Hotel, may daan-daang sasakyan na nakaparada. Pulang-pula na ang mga turistang iyon. At palakas ng palakas ang momentum. Matapos makubkob sa mahabang panahon. Ang kanilang mga puso ay puno ng galit. Ngayon, nahuli na nila sa wakas ang pagkakataong mag-counterattack, syempre hindi nila ito palalampasan. Si Tsurugi at ang 2 anak na babae ay nagmamaneho na ng bawat isa. At nilublab nila ang langis sa sahig gamit ang isang paa, at lumabas ang dagandong ng makinang umiikot ng napakabilis, at pagkatapos ay direktang sumugod sa karamihan. Bang bang bang! Isang tao ang na-knockout, nakaharap sa mga laganap na halimaw na bakal, ang mga De Frances na ito ay walang kakayahang lumaban. Kahit na, hindi nagpakita ng awa si Tsurugi sa mga sugatang nakahandusay sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at diretsyong dinurog. Ito ay isang digmaan at walang sino man ang karapat-dapat sa kapatawaran. Ang kailangan lang ng Tsurugi ngayon ay tagumpay. Tanging tagumpay. Gusto niyang takutin ang mga taong ito, durugin sila ng lubusan. Naniniwala si Tsurugi na kung ang mananalo ay isang De Frances. Wala rin silang awa sa mga inchik. Lahat ng 137 manlalakbay ay mamamatay sa islang ito. Maging ang mga kababaihan sa mga pasaherong ito ay malamang na magderanes ng matindi. Nang sakit tulad ng babaeng turista na namatay noon, at pagkatapos ay mamamatay sa kahihiyan. Hindi dapat umupo si Tsurugi at panoorin itong mangyari muli. Sa oras na ito, sunod-sunod na sasakyan ang sumugod palabas ng bakuran ng hotel. Sa katunayan, wala silang gaanong gasolina sa kanilang mga tangke ng gasolina. Lahat sila ay inilabas upang gumawa ng mga incendiary bottle. Ang isang maikling pag-crash ay sapat na. Ang mga sasakyang ito ay sumali sa away na nagpapadala ng De Frances sa pagtakbo. Labanan mo, pilasin mo at lumaban ka. Tigaw ng isang lalaking nakasmiyan costume. Actually, kahit marami sa kanila ang nasugatan, nangingibabaw pa rin ang kabuoang bilang, hanggat pinapatatag nila ang kanilang mga posisyon. Walang pagkakataon ng isang counterattack. Hindi nila kailangang mag-alala na itataboy ang mga inchik na ito. Pagkatapos ng lahat,
Ang buong isla ay teritoryo ng De Frances. Saan kaya sila makakatakas? Huwag tumakbo, bilasan mo at lumaban, hindi magtatagal ang mga Chinese na ito. Tigaw pa nung lalaki. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang huminto ang kanyang boses. Dahil, ang sasakyan ni Surui ay bumangga sa kanyang likod. Ang lalaking pinakamalakas na sumigaw ay lumipad ng higit sa 10 metro palayo, at pagkatapos ay nahulog ang ulo sa kalsada, hindi na makabangon muli.